Ang ating ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-28 ng Enero ay hango kay San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 20. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya, napakaraming tao, siya ay sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuturuan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga naikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, ipinagkaloob ko sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang mga salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumungan ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay mula kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Saysay ng talinghaga ng buhay. Sinasabing nasa mga 30% ng mga aral ni Kristo ay patalinghaga.
Ang kadahilanan, ito kasi sadyang agaw pansin at hinahamon nito ang tagapakinig na mag-isip. At sa sandaling ikaw mismo ang makatuklas ng nakatagong aral, tiyak na hinding-hindi mo na ito malilimutan. Sa Ebanghelyo, inihahambing ang salita ng Diyos sa butil na napahasik at napadpad sa iba't ibang anyo ng lupa. Mapapansing walang pag-asang mabuhay ng maayos o matagal ang binhi sa lupang hindi handa. Lupang matigas, matinik o mabato, ito ay sapagkat ang salita ng Diyos ay sisibol lamang kung naisagawa ang tamang paghahanda. Ngunit higit pa sa sikap at pagtatiyaga, higit na kailangan natin ang tulong ng Diyos na mapagpala. Wika nga ng mga kaibigan naming magsasaka sa Nueva Ecija, magbungkal man daw sila ng magbungkal, sagana man sila sa pag-aalaga at mga pataba, kung hindi naman magpapaulan ang Diyos, lahat ng kanilang pagpapagal ay sadyang kapos. Huwag nawa nating bigyang daan ang salot ng pag-aalinlangan, panlulumo at takot na siyang maghari sa ating buhay. Palaguin natin ang biyaya ng buhay na ipinunla sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, pag-asa at pananalig na lubos. Sapagkat ang talinghaga na lubhang mahiwaga ay magkakaroon lamang ng saysay kung ito ay ating maisa sa buhay. Manalangin po tayo. Jesus, bigyan mo ng saysay ang talinghaga ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.